Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, kasama niyo na po si Ka Eric para sa ating video analysis at video talakayan. Kahapon po umugong dito sa ating mga balita na tinalakay ang mga pagpapahayag at pagbubunyag na ginawa ng isa na namang batang kongresista galing po sa Batangas, si Congressman Leandro Libeste. Anak po ito ni Senador Loren Legarda at ni dating Batangas Governor Tony Libeste. Itong si Leandro Libeste. At parang kagaya din po ni Congressman Kiko Barsaga, malakas din pong loob at walang pagkukunwari at walang pag-aalangan na ibinubunyag po niya ang mga mafia at mga ala sindikato o criminal cartel na operations po ng DPWH. At kasabay niyan po ay may mga ilang pahayag din si Congressman Kiko Barsaga na sinagot niya ng matalas at maanghang ang sinasabi ni Marcos na pakana daw ng oposisyon ang mga nangyayaring political instability at mga pagkilos, mga protesta, mga rally na ito, at ang panawagang siya mag-resign siya, pakana daw ng oposisyon upang siya ay tanggalin sa kapangyarihan, bagamat siya ay walang kinalaman naman daw talaga sa mga issue na sumasambulat hinggil sa 1 trillion pesos na flood control na pandarambong at marami pang issue ng korupsyon. Talaga ha? Sinagot siya ni Congressman Kiko Barsaga. Lahat po halos ng mamamayang Pilipino gusto kang tanggalin. Hindi lang ang oposisyon na mga kalaban mo sa politika na mga Duterte. Ayan. So pag-usapan po natin ito at itong nakakatawa na mga banat sa poll bullseye si Trillanes nang sinagot siya ni Congressman Kiko Barsaga matapos po na nakialam na naman itong si Sunny Boy Trillanes, si Boy Kudita. Kung si Pangulong Duterte pa, nagkudita nga pero duwag naman at nagtago sa loob ng hotel. At pagkatapos na mag-surrender, hindi naman lumaban, nagkawalaan ng mga platito, ng mga kutsara, mga tinidor. Doon daw sa hotel na kanilang inokupa. Talagang si Pangulong Duterte, matatawa ka na lang sa mga birada niya dito kay Sunny Boy Trillanes. Nagkomentaryo itong si Trillanes dito kay Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, paano mo siseryosuhin ang isang tao, opisyal nga ng gobyerno, pero pag sumagot, pag tinatanong ng media, ang maririnig mong sagot, meow, 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 meow. Of course, with an obvious snide, may pitik at may pasiko na birada kay Congressman Kiko Barsaga. So, sinagot siya, itong si Sunny Boy Trillanes, sinagot siya ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, inggit ka lang, kasi kahit anong aw-aw mo, hindi ka pinapansin ng taong bayan. Palakpak! Matalas po itong sagot ni Congressman Kiko Barsaga kay Sunny Boy Trillanes. Yan pong tawag sa kanya. The Special Operator against Duterte ni Marcos at ni Romualdez. Grabe ang mga birada ni Congressman Kiko. Maiksi lang pero talagang sa poll sa noo si Trillanes nang sinagot siya ni Kiko Barsaga na inggit ka lang dahil kahit anong aw-aw mo, hindi ka pinapansin ng taong bayan. Congratulations, Congressman Kiko Barsaga. So, dalawang bullseye ang bira niya. Sabi niya, hindi lang oposisyon ang gustong magpatanggal sa iyo at palayasin ka, Marcos Jr., kundi ang taong bayan, ang mga Pilipino, gusto kang tanggalin sa buong Pilipinas. At itong score niya kay Sunny Boy Trillanes. Okay. So, balikan po natin itong ibinunyag ni Congressman Leandro Libeste. Kung saan binabanggit niya na ang DPWH kahit na lumayas na yung isa pang kulukoy at tarantado na naging DPWH Secretary ni Marcos,
si Bunuan na involved pala sa mga contractors at sila mismo ay may mga kontrata at nangungontrata ang anak niya, no? Pinangalanan din ito ng mga Diskaya and I think nila Yusek Bernardo na involved din si Bunuan sa mga anomalya ng pangungontrata lalo na dito sa kasindikatuhan sa mga district engineering offices. Ngayon, si Congressman Leandro Leveste, binanggit niya na si Vince Dizon wala namang pinagkaibayan kay Bunuan sapagkat nakapaligid sa kanya mga sindikato ng DPWH at mga bitbit niyang sindikato sa mga kontrata. Oh, mabigat ito ha. Ibig sabihin po, isang asong atake or isang asong tagapag-atake sa kaban ng bayan ang pinaalis ni Marcos Jr. kunwari upang linisin sana ang DPWH, no, bilang pugaran, bilang kartel ng mga kriminal na mandarambong at magnanakaw at mangungurakot sa kaban ng bayan. Aba, ang ipinalit pala, wala namang pinagkaiba kung pagbabatayan natin ang revelations at mga pagbubunyag at inihayag kahapon ni Congressman Leandro Leveste na si Vince Dizon bilang DPWH Secretary ngayon ni Marcos ay pinapaligiran at ginagawan po ng cordon sanitaire ng mga kontraktor o konektado sa mga kontraktor na may mga anomalya na proyekto. Ibig sabihin po, kilala at alam personal ni Congressman Leveste ang mga binabanggit niya na si Vince Dizon mismo ay walang pinagkaiba ang diskarte nito doon sa diskarte ni Bunuan na kanyang pinalitan, konektado sa kontraktor, ang mga sindikato o mga contractors. Ang mga sindikato ng DPWH nandyan pa rin po, na mamayagpag pa rin. In fact, hindi nga nila binuwag ang District Engineering Office na kung saan ito po ay kontrolado, dyan po ginagawa ang manipulasyon, rigging of the bids, ang mga sindikato na katayan ng pondo at proyekto dahil hawak yan ng mga kongresista, ng mga members ng House of Representatives. Ang naglalagay po ng district engineer at nagkokontrol dyan ng diskarte at mga operations dyan sa loob ng District Engineering Office ng DPWH ay mga kongresista. Yan po ang kanilang extension arm. Yan po ang ginagamit nila para ipasok dyan ang mga proposed projects, ang mga pundo, ang mga kontraktor, ang mga bidding, na dyan lahat kinakatay. So, parang cartel nga ang nature. Pag sinabing cartel, organized crime operations po. Ganyan ang estilo ng DPWH, mga kababayan. And hindi tayo nagtataka kung bakit ito ay ibinulgar na rin mismo ni Congressman Leandro Leveste. Sapagkat inattempt nga siyang puntahan ng isang district engineer sa Batangas at ang itinuturo ay isang kontraktor sa Visayas at kasabwat dito sa mga operations ng mga pagmumudmud ng proyektong kinakatay. Pinupunduhan, ihahanap ng district engineering at kontraktor at ito ang ginagamit na lobbying. Ang tinutumbok dito ni Congressman Leveste, itong si Congressman Jojo Ang ng Uswag-Wasaag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko ito, pero hindi ko to kababayan kung ang diskarte nito ay kagaya nitong ibinubulgar nila Mayor Magalong at nila Congressman Leveste na isa pa na ito sa mga operators. Kagaya din ito ni Saldico. Ayun. So si Vince Dizon ay todo maniobra para lumabas na hindi siya sangkop or hindi siya sangkot rather dito sa mga anomalya at mga kaduda-duda at may pagkasindikato na uri ng mga personalidad sa loob ng DPWH na bit-bit niya, ang iba inabutan niya at ngayon ay kasakasama pa rin niya. At kahapon nag-resign din ang isang undersecretary na parang itinuturo na bagman daw ito nila Vince Dizon. Itong si Yusek Perez. Dahil binulgar ni Congressman Leandro Leveste na involved ito sa mga diskarte sa bidding. And in fact, if we are going to hold on to the information na ibinahagi po ni Yusek Bernardo, dating Undersecretary Bernardo, ang lahat daw ng bidding sa DPWH mapa-regional level,
o District Engineering Office, 100% almost ay sindikato. Parang criminal cartel operations. Kinakatay, gina-jack up at pinapartida at inaatado. Sina-chop-chop ang mga partidahan ng pagnanakaw. Yun po mismo ay inilahad ni former Undersecretary Bernardo ng DPWH nang siya ay magbigay ng kanyang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee. And those revelations na ginawa ni Undersecretary Bernardo ay tumutugma ngayon dito sa pagbubunyag na ginawa ni Congressman Libeste na ang sindikato sa DPWH hindi nawala. At lalo pa na ito ay ganun din ang style at diskarte ni Vince Dizon. Iba lang ang kanyang pamamaraan, subalit ang sindikato at sistema ng pagnanakaw at pangungurakot inside the DPWH hindi po nagbago. Iyon po ang kuha natin sa kung paano ito inilalantad at ibinulgar ni Congressman Libeste. Ayun. So, sa kasagsagan ng mga pagpapahayag ni Congressman Libeste, napilitan pong mag-resign itong si Undersecretary Perez. Na, yun nga, ang sinasabi ko, itinuturo na bagman. Na mga kontraktor, bagman din ni Dizon, and mukhang inabutan pa yata ito ni Bunuan at sangkot din ito sa mga anomalya ng bidding. Mantakin po ninyo mismo mga matataas na officials na ng DPWH ang nagsasabi na ang halos lahat ng bidding process ay sindikato. Parang kartel na kriminal na kinakatay ang pundo, proyekto at ang diskarte dyan ay involved ang taga DPWH at pati ito na ang Commission on Audit at minsan pa pati nga ang DBM para maparelease at mapalabas po ang mga pundo. Kaya maliban po dito sa pagbubulgar ni Congressman Libeste, lumabas din po sa mga datos ngayon na ang isang commissioner, mataas na opisyal ito, national official, ng Commission on Audit, si Lipana, ang kanyang asawa ay kontraktor ng grupo na ang tawag ay Olympus. And in the last 2 years, nakakuha ito ng kontrata ng hindi bababa sa 2.3 billion pesos. Mantakin po ninyo 2.3 billion pesos. At marami dito mga flood control projects. Ikaw ang nag-o-audit, ang asawa mo ang nag-o-audit. Asawa mo ang nag-check at nagbibigay ng report kung tama, dapat bayaran, kung baga may illegal ba o wala o nasunod ba ang rules and regulations of accounting and yung rules of auditing upang maproteksyonan sana ang pundo ng gobyerno na hindi ito durubuhin at hindi kulimbatin. Kaya nga may Commission on Audit. Ang asawa niya nangungumisyon at hindi lang nangungumisyon, nangungontrata ng billions of contract, mga kababayan. So mantakin mo kung ito ay SOP na kinakatay nila dyan 25%. So may 25% din ba dito ang COA? Ito ba ay kay Lipana lang? O pati si COA Commissioner, si Chairman Cordoba? Kaya dapat tanungin ito kung may delikadesa at may natitira pang kunting hiya sa kanyang sarili, dapat nag-resign na ito si Lipana. Itong lalaking Lipana, na commissioner ng COA. Sapagkat ang asawa niya, itinuturo ng iba pang mga contractors na involved at sangkot dito sa anomalya ng flood control projects. At hindi lang flood control ang kinokontrata. Mantakin mo 2.3 billion pesos. At magkano pa sa iba pa. So, yan po ay malinaw na ang Commission on Audit at ang DPWH ay unti-unti na po o nagiging converted na into like a criminal operations operating or criminal organization like a cartel operating inside the government. Yan po ang hindi maitatanggi ni Marcos. Either alam niya ito o hindi, may pananagutan pa rin siya bilang presidente. Kasi kung ganito po ang nangyayari sa DPWH, sa COA, and even sa DBM, na naging parang kartel at mafia ang operasyon nila, hindi pwede na magmaang-maangan
Hindi pwede na walang alam o maghugas kamay na parang inosente si Marcos dito. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga tarantado at balasubas na mga personalidad kagaya ni Martin Romualdez na pinsan niya, kinukonsenti niya dahil nagbibinipisyo siya sa sindikato na operasyon nila Saldico, nila Romualdez at ng mga sindikatong congressman na mga ngatay ng pundo ng at nagpapatupad ng pangungurakot sa gobyerno. Yan, pinayagan niya yan kasi nagagamit niya ito sa kanyang special political operations ni Marcos at nila Romualdez upang wasakin, magkaroon ng malawakan at tuloy-tuloy na political demolition job laban sa mga Duterte political camp. Kaya, ang mga pera at pondo na nakukubla o nakukulimbat nila, nakukobra nila at nakukulimbat nila mula dito sa mga flood control projects na ito, at ngayon, sumasambulat pa na pati pala ang Commission on Audit ay mayroon ding diskarte at may mga palusot, at ang asawa mismo ng isang commissioner ay nangungontrata at involved pa sa mga anomaliyang kontrata at hindi lang bababa sa 500 million or 1 billion, 2.3 billion ang napunta na kontrata dito kay Lipana. Na ang asawa niya, ang Olympus group niya ay ang kontraktor ng mga anomaliyang proyekto na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos at ang itinuturo asawa niya, commissioner ng Commission on Audit. Wow, kaya pala lusot na lusot ang mga ghost projects. So, it is now very, very evident. Hindi na po ito mapasusubalian at hindi na maitatanggi ni Marcos Jr. that during his time, ang pagkalugmok at ang pagkabulok ng buong gobyerno at ang pananumbalik ng sistema ng nangangalapkap na parang ugat na masama na hindi matanggal-tanggal sa burokrasya, na pandarambong pangungurakot, korupsyon at mga pagnanakaw ay lalo pang tumindi at sumidhi under the Marcos Romualdez government. Yan, kung kaya natutuwa tayo na mayroong mga nagsasalita at nagpapahayag at nag-i-expose kagaya po ni Congressman Kiko Barsaga at ni Congressman Leandro Liveste. Sana po marami pang mga matatapang na mga members ng House of Representatives ang magsasalita at maninindigan that indeed ang criminal trails, yung daloy at ugat ng mga pandarambong at pangungulimbat at pagdurobo sa kaban ng bayan ay babalik at babalik po sa Malacanang. Mantakin mo walang pahayag si Marcos na mayroong komisyoner sa COA na ang asawa nangongontrata ng mga flood control projects at mga infrastructure projects na puno ng aligasyon ng anomalya at nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. At ito, si Vince Dizon ay itinuturo na naman ni Congressman Liveste ngayon na pinapalibutan ng mga sindikato at operatiba ng dating gobyerno, ng dating administrasyon ni Bunuan na puro mga ngatay ng pundo at mga diskartidor sa sindikato na bidding sa loob ng DPWH. Ang nag-resign hindi si Dizon, kundi itong si Undersecretary Perez. Ito po ay lumalabas na ang sistema ng parang criminal, big-time cartel and mafia of plunderers and corrupt operators and criminal na mga mandurubo at magnanakaw sa kaban ng bayan ay talagang well-entrenched, nakabaon at nakaugat ng matagal sa sistema ng DPWH. At ngayon, na-recruit pa ng mga kriminal na mga sindikatong ito ang Commission on Audit. Dapat magsalita na rin dito si Chairman Cordoba ng Commission on Audit, ano po ang inyong desisyon at ano ang inyong hakbang para maimbestigahan at mapatanggal kung kailangan at mapanagot itong si Commissioner Lipana na ginamit niya most likely ang kanyang koneksyon at posisyon bilang mataas na opisyal ng Commission on Audit. No? Kapal ang mukha, no? Hindi pa nag-resign. At isa pa, itinuturo na rin po mismo na ang uncle ni Senator Mark Villar ay may mga flood control projects na pinasok sa panahon po ngayon ni Bongbong Marcos Jr. Kaya pala ang magkapatid na Villar ay biglang talon over the bakod, no? Mula sa pagiging mga aligned to the political camp of former President Duterte.
and Vice President Duterte tumalon ang magkapatid na Senator Mark Villar at Senator Camille Villar, sapagkat ang pamilya pala nila, lalo na itong tiyuhin niya na si Christian Aguilar, itinuturo na nangungontrata ng mga maanumaliyang flood control projects na almost 400 million sa ilalim po ng gobyerno ngayon ni Marcos at Romualdez. Terrible. Mabuti na lang po at mayroon tayong matatapang at malalakas ang loob na mga batang congressman, kagaya po ni Congressman Kiko Barsaga at ni Congressman Leandro Libeste. Dapat po ay siguro mag-voluntary resignation na rin si Secretary Vince Dizon, sapagkat bit-bit niya rin po ang bagahe ng ilang mga anomaliyang kontrata at activities na na-involve siya at itinuturo doon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Dahil ito siya ay naging parang COVID-19 pandemic, parang deputy ito ni Charlie Galvez, no? Si General Charlie Galvez, no? At itinuturo na may mga ilang diskarte sila na bagahe din at anomalya sa pandemic ng COVID-19, at kasagsagan yun po na nakakalusot ang mga pangungontrata sa mga supplies, bakuna, at pati laboratories. Nauso pa ang swab noon. So ito ngayon ay lumalabas na unti-unti at kumakalat. At kung ganun po na may mga bagahe ka, at parang hindi mo naman pala kayang buwagin ang sistema ng sindikato, mafia at kartel na crime operations ng pandarambong, pagnanakaw at pangungurakot sa loob ng DPWH, at parang ang nangyari pa, when in Rome, do what the Romans do. Ibig sabihin po, sakyan mo na lang kung hindi mo kayang salungatin. Yan bang nangyari sa iyo, Secretary Vince Dizon? Oh, come on. Sagutin mo itong pahayag ni Congressman Leandro Libeste na ikaw ay pinapalibutan ng mga alipores ng kontraktor na mga itinuturong sangkot sa anomalya at kasindikatuhan sa DPWH, at ang mga taong sangkot sa sistema ng kartel at mafia na pang-operasyon ng sindikato sa loob ng DPWH nakapalibot pa rin sa iyo. These are serious revelations coming from a very young and yet very brave na kongresista like Congressman Leandro Libeste. Ayun. At syempre, pati itong kay Senator Mark Villar, ano ito? That under the administration of Marcos and Romualdez, tinulungan mo daw itong tiyuhin mo na makalinya sa DPWH, makakuha ng mga flood control projects, itong a certain Christian Aguilar. Siguro kapatid ito o pinsan, o baka kapatid ni Cynthia Villar. Tinatanong ito ngayon ng taong bayan. So you can see, mga kababayan, that there is an elaborate and well-pronounced conspiracy and collusion. COA involved. Wala ring salita, pahayag si Chairman Cordoba ng COA hinggil dito sa kulukoy na kanyang commissioner. Mataas ang na opisyal ito na supposedly nag-i-inspect at nagbibigay ng proteksyon by way of audit and accounting sa mga proyekto at pundo ng gobyerno, at ngayon ang kanyang asawa involved accordingly sa mga report na nangungontrata sa mga flood control projects, at mayroong nakuhang kontratang proyekto na kino-question ngayon itong 2.3 billion pesos na infrastructure contract ng asawa ni Lipana. Okay? At mula sa COA, pati DPWH ngayon pinapaimbestigahan paano na ipapalusot ng DBM ang mga pundong ito ng Department of Budget and Management para maparelease. At ito ay kulimbatin at nakawin ng mga magnanakaw sa loob ng DPWH. Kaya pala may mga project completion, may mga certification, at kung ano-anong report ang COA na malinis, etc. Yun pala sa loob ng 3 taon ni Marcos, nagkaroon ng systematic, institutional, massive, and monumental restoration of plunder and corruption. Na tinatawag na nga ito ngayon, itong flood control 1 trillion pesos anomaly and scandal, at tinatawag itong the crime of the century. Hinigitan pa ni Marcos ang pagkabalasubas ng tatay niya kung ang pag-uusapan ay ang kabulukan at ang kahayupan
sa pag-abuso sa pundo at kaban ng bayan habang nalulugmok sa kahirapan at miserabling buhay ang mga mamamayan. Magbabalik po tayo sa isa na namang video episode ng ating video analysis and video talakayan with Ka Eric. Sa gustong patuloy na tumulong, sumuporta at mag-ambag sa atin pong advokasya for good governance and advocacy to fight against corruption, plunder, and abuse in government, ang numero po ng ating line of support, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Through kay Langging po, Rohilda Celis. GCash line na rin po yan at yan na rin po ang ating line of support. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtulong, pagsuporta, pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. We are getting closer to 80,000 subscribers at sa ating Facebook na Ka Eric Jeff Celis Facebook account, we are more than 118,000 followers. At yan po ay utang na loob namin sa inyo, ako at ng aking pamilya. Maraming salamat at ang ating habilin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you tonight sa ating balita at talakayan live stream with Ka Eric alas 9:15 ng gabi. And of course, in the afternoon, mayroon po tayong pag may time, nag-a-upload tayo ng isa pang video analysis. Maraming salamat po muli and sana po wag kayong magsawang magtiwala, sumuporta at mahalin ang advokasya na ating pinagsasamahan dito po sa pamamagitan ng Ka Eric Celis YouTube channel. Bye for now. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Muli, maraming salamat.